Mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Komentohan po natin mga tambay. Ito pong kalat na po sa social media. Ito pong matandang tulpo. Ito pong panganay sa mga tulpo. Na ito po yata yung nagkaroon po na issue ito. Parang ito po yata ay binugbog eh. Binugbog nung araw ng isa pong artista na action star. I think si Raymart Santiago, mga kababayan. Grabe po pala ito mga tambay. Grabe po ang grabe po siyang sumipsip umano. Humimod umano. At talagang grabe niya po ipagtanggol ang si BBM mga tambay. Dahil nagpunta po sa Davao Oriental ang Pangulo, mga tambay, ay nabastos daw po ang kanyang mahal na Pangulo, mga tambay, ni Mon Tulfo. At ang sinabi pa niya, ang mga taga Davao Oriental daw po, ay taga ron daw po siya sa Manay. Ito pong mga kababayan natin sa Davao Oriental sa may Manay, ay mga ano daw po to, pusaka. Yung mga taga-bundok, mga tambay, pusaka, mga taga-bundok, mga mangmang ang tingin po, mga tambay. Walang breed at walang utang na loob ang pinalalabas niya po, mga tambay. Ito po, pakita ko po sa inyo yung larawan at yung kanyang statement na kumakalat po sa social media. Komentuhan po natin. Ayan po, mga tambay. Tingnan niyo po. Yan po si Mon Tulfo, mga tambay. Yan po yung kanyang pahayag. Yan po yung kumakalat, mga kabayan, na sinasabi po ni Mon Tulfo. Yung pagpunta po ng kanyang presidente. Mga kabayan, ibang klase po pala ang tingin niya sa presidente. Ang presidente pala, ang tingin ni Mon Tulfo para ka naghalal ng hari. Iba pala ang paniniwala niya sa presidente. Iba rin po kasi paniniwala ni Kamanong sa presidente. Ito pa po ang kanyang mga statement, mga kabayan. Babasahin ko na lang po ang statement po ni Mon Tulfo, ang kanya pong saloobin sa mga kababayan niya raw po sa Manay, sa Davao Oriental. Ibang klase ka. Yan po, mga kababayan. Babasahin po natin, mga kababayan. Basahin po natin yung sinasabi po ni Mon Tulfo, mga kababayan. Ibang klase ito si Mon Tulfo. Ang sinasabi po ni Mon Tulfo, "Hay, mahal kong Manay," sabi niya. Taga Manay daw po siya, tubong Manay, si Mon Tulfo. "Di kita maintindihan," sabi niya. "Ako'y taga Manay, pero kinahihiya ko ang asal ninyo." Aba, ibang klase ha. Pumunta ang Pangulo ng Pilipinas sa ating bayan upang magpakita ng pagkalinga sa mga naging biktima ng lindol. Pero, sabi niya, di man lang kayo nagpakita ng pasasalamat. Ibang klase ha. lumapag ang helicopter ni BBM kahapon sa Manay, Davao Oriental. Ang epicenter ng napakalakas na lindol upang ipadama sa mga tao doon na ang gobyerno excuse me po. Ang gobyerno ay parang magulang, sabi niya, at nag-aalala sa kapakanan ng kanyang mga anak. Aba, ibang klase ha. Pero anong ginawa ninyo? Sa halip na matuwa kayo at sinuklian ng kabutihan loob, si BBM ay nagsigawan pa kayo, sabi niya, ng Sara. Hindi nyo makakalimutan, sabi niya. Hindi man lang nyo makakalimutan kahit sandali at panandalian man lang ang pamumulitika o ang politika. Ibang klase ko itong si Mon Tulfo. Ito pa po, mga tambay. Ito naman po, para sa akin, sabi niya, para sa akin ito ay kawalang mga galang o walang respeto, sabi niya. Walang asal. Sabi niya, pero kung sa bagay, sabi naman niya, kung sa bagay, wala kang maasahan sa aking mga kababayan. Aba, ano raw? Anong mali? Sabi niya. Anumang kabutihang loob ang ipakita mo sa kanila
ay masama ka pa rin. Aba, may kabutihan po bang pinakita? Yan ang tanong. Palibhasa, karamihan sa kanila ay pusaka o pusaka, mga taga-bundok na malayo sa sibilisasyon. Mga kabayan, no class. Ibang klase ito si Montulfo, mga kabayan. Ibang klase ka, Montulfo. Ang mga biktima ng lindol sa Davao, kababayan mo pa sa Oriental, ibang klase ka. Ibang klase ka. Ang mga kababayan natin sa Manay, binastos mo pa sa kakarampot na binibigay na tulong ng pamahalaan. At yung pera na binibigay na tulong, hindi naman po kay BBM yun. Karapatan niya po yun. At ang presidente ng Pilipinas, trabahante po ito. Trabahante, trabahador ng Pilipinas, trabahador ng Pilipino. Hindi po ito presidente na parang hari na kailangan mong irespeto at kailangan mo pa lumuhod. Di po ba? At paano mo bibigyan ng galang, Montulfo? Paano mo bibigyan ng galang ang presidente ng bansa? May kabutihan na ba't magandang ginawa na mahigit 3 taon sa Pilipinas? Paano siya igagalang ng mga kababayan mo sa Manay? Paano siya igagalang sa Oriental, sa Davao Oriental? Sige nga. Paano siya igagalang sa Davao Oriental? Sige nga. Yung presidente ng Pilipinas, yung dating presidente ng Pilipinas, na napakaganda ng ginawa sa buong bansa, hindi lang sa Mindanao, sa Luzon, Visaya, Mindanao, napakaraming nagawang kabutihan. Lalong-lalo nung COVID-19. Ni gatiting, ni gamunggo, ni gasin. Nirespeto ba ng ipinagmamalaki mo na Marcos Jr.? Nabigyan ba ito ng due process? Dinala ba ito sa hukuman? May kaso ba sa Pilipinas ito? Meron po bang nililitis na kaso ang dating Pangulo? Para ipatapon mo ora-orada ng walang due process? Maganda po bang asal yan sa amo mo, sa ginojos mo na si BBM? Montulfo, hiyang-hiya naman kami sa kapal ng pagmumukha mo. Sa tingin mo, yung nagpapasweldo kay BBM, saka sa mga kapatid mo na senador, at sa hipag mo at sa mga pamangkin mo na congressman, sige nga, party list, na nasasangkot pa sa issue ng korupsyon. Hindi ba? Sino ba makakapal ng muka? Sino ba ugaling bundok na tinatawag mo mga mangmang? Sino ngayon ang mangmang? Hindi ba dahil sa mga mangmang na ito na tinatawag mo taga Davao Oriental ang nagpapasweldo sa mga magnanakaw umano na kapatid mo, hipag mo, at sa magnanakaw umano na Pangulo? Nagpapasweldo ang tinatawag mong kababayan mo. Isa sila. Karamihan sa kanila. Nagpapasweldo sa sinasabi mong bigyan ng respeto. Hindi ba ang kinakain nila, ang tinatravel nila, ang pinaparty-party nila, ang pinapanood nila na F1, party sa Malacanang, magarbong birthday? Saan ba nagagaling ang gastos? Hindi ba diyan karamihan sa tinatawag mo taga-bundok? Montulfo, mahiya ka naman sa balat mo. Hindi mo ba nakalimutan kung gaano kayo nagsipsip sa taga-Davao? Ang dating Pangulo ay taga-Davao. Hindi ba kayo sipsip riyan nung araw? Nakalimot ka na? Hindi ba kayo mga himod? Kung himurin nyo mga Duterte nung panahon na sila ang presidente, ang pinatapon sa dahi, di ba? Pati kapatid mo, nabigyan ng posisyon. Hindi ba si Wanda Tulfo, nabigyan naging sekretary po yan ng tourism, di po ba? Kaya nga lang nagkaroon ng issue, maanumalyang korupsyon, kaya sinibak. At ikaw rin, nabigyan ka rin ng posisyon. Tulfo, Mon, di ba nabigyan ka ni Duterte, ni dating Pangulong Duterte? Di ba naging special envoy ka to China? Naging secretary ka? Di ba? Tulfo! At ang iyong kapatid, sumikat. Di ba sumikat ang mga Tulfo? Dahil dumikit sa mga Duterte? Hindi kaya?
At yung isa pa na si Sylvester, si Iris Sylvester, Stallone, mga tambay. Di ba? Nakita niyo po, matagal po nagtrabaho po yan. Nung panahon ni Duterte, ni dating Pangulong Duterte, sa PTV4. Hindi po ba? At grabe po nilang pasalamatan ng mga Duterte. At bilib na bilib po sila sa mga taga Davao. Hindi po ba? Tulpo? Di po ba? Saka bago ka magsalita ng mga taga Davao Oriental ay mga taga-bundok, mahiya ka muna, tingnan mo muna salamin mo. Tingnan mo muna lahi mo, kung anong klaseng lahi ka meron. Tingnan mo! Anong klase bang lingkod bayan? Hindi ba nahihilera din sa paglilingkod ni BBM ang mga lahi mo? Puro issue rin ang korupsyon at pagnanakaw, hindi kaya? Hindi ba yung pamangkin mo? At yung mga tulpo, pati ang party list ninyo na ACT-CIA, di ba nasasangkot sa mali-malitang pera galing sa flood control, hindi kaya? At yung pamangkin mo na congressman ng Quezon City, grabing gumastos. Isang labas lang sa abroad, hindi bababa sa 20 million ang binabayaran sa mga bar. Mayaman. Ibang klase ang mga tulpo. Mula nung pumasok sa politika, biglang yaman yata ninyo. Nakapagtataka. Hindi kaya? Saan kaya galing ang mga kayamanan ng mga hindot na ito? Mga kabayan, hiyang-hiya naman tayo kay Montulpo. Mga kababayan, ibang klase itong si Tulpo para sabihin mong pusaka? Pusaka? Ang mga taga Davao? Mga taga bundok? Ibang klase ka. Hindi nyo ba alam ang bundok ay pinakakakitaan ninyo ng mga kurap na mga politiko, ang mga taga bundok? Hindi po ba, mga kabayan? Ang bundok po ay pinagkakakitaan po nila ng kamal-kamal na ginto. Hinuhukay nila ang bundok, mga kabayan, para po makakuha ng ginto ang mga kurap na politiko sa ating bansa. Hindi kaya? Pinagkakakitaan po nila bundok. Kayamanan po ang meron sa bundok. Hindi po ba? Hindi lang po mga puno na pinuputol nila riyan. Marami pong kayamanan sa bundok. Pero kung maliitin po ni Tulpo ang bundok, ang mga taga Davao Oriental na nagpapasweldo sa mga magnanakaw na amo niya at kamag-anak at kapatid niya, mga pamangkin niya umano, paswelduhin. Kahit naman po si Kamanong, paano mo irerespeto ang trabahante mo? Sige nga, yung nagtatrabaho sa'yo, pinasusweldo mo. Swelduhan yan eh. Ang lahat po ng tauhan sa gobyerno ay hindi po yan Diyos. Hindi po tayo naghalal ng hari. Ang hinalal po natin ay lingkod bayan. Kaya nga ang tawag sa kanila, lingkod bayan. Naglilingkod sila. Hindi po ba? Ngayon, karapatan po na nagpapasweldo katulad ng Davao Oriental na maglabas sila na saloobin sa nagtatrabaho sa kanila. Anong klaseng trabahante ba ito? Itong Pangulo na ito. Maganda bang magtrabaho ito sa Pilipino o sablay? Hindi ba sablay ang nakikita ng mga Pilipino? Montulpo, wala ka ba nakikita na tinatrabaho ng pamahalaan ay puro korupsyon at pamumulitika? Bilyon-bilyon, trilyon ang inuutang. Ano nagawang trabaho, Tulpo, ng amo mo na si BBM? Korupsyon. Tuloy-tuloy na korupsyon. Nagpagawa nga na eskwelahan, buong Pilipinas, 22, 22 classroom, bilyon-bilyon ng pondo. Maipagmamalaki mo sa mga taga Davao Oriental yan. Yung korupsyon at yung pagpapatapon sa dating Pangulong Duterte. Kagalang-galang ba yan? Irerespeto ba ng mga taga Davao Oriental yan? Kaya katulad ng kababayan mo sa Manay, Tulpo, presidente na walang utang na loob, pinagkatiwalaan ng Mindanao, tinangkilik na Mindanao para manalo, nakipag-unity team kay Sara Duterte, kay Vice President. Ano ay ginanting utang na loob ng amo mo, Tulpo? Pabagsakin ng mga Duterte. 2022, binabakbaka na para ma-impeach. Ganyan ba, Tulpo, ang amo mo?
At napakagaling pala ng amo mo. Kabilib-bilib. At ikaw lang ang bumibilib. Bakit? Kayo lang mga tulpo pala. Bilib na bilib kayo. Dahil po lahat kayo ngayon, umano, ay napakadalit, napakaluwag magnakaw umano sa gobyerno. Hindi kaya? Pati lahi mo. At paano mo kabibiliban ng isang sinasabi mong presidente na hindi man lang ginalang at nirespeto? Paano mo irerespeto yon? Kung yung magulang niya, walang presidente nakapagpalibing. Taga Davao lang, presidenteng taga Davao nakapagpalibing sa libingan ng mga bayani sa mahigit 30 taon. Hindi na ipalibing. Sige nga, yung ipinatapon lang sa The Hague, sa Netherlands. Di ba? Dinala sa ICC. Kidnapping pa ang lumabas. Kidnapping! Pinalibing ang tatay. Anong respeto ibibigay dyan ng mga taga Mindanao? Hindot ka, tulpo. Mahiya ka naman sa balat mo, tulpo. Matanda ka na. Matanda ka na, katulad ni Kamanong. Wala ka pang pinagkatandaan, hindot ka. Hindi po ba? Hindi ka marunong tumingin ng tama at mali. Hindi ka marunong tumingin na magaling at hindi. At hindi ka marunong tumingin na magnanakaw at hindi. Ibang klase ka, tulpo. At hindi ka marunong tumingin na marunong tumingin ng utang na loob sa hindi. Ibang klase ka, Montulpo. Unbelievable. Tingnan mo muna lahi mo. Parehas na parehas kayo. Ganyan ka rin. Bastos ka. Binastos mo. Hindi lang naman taga Davao ang binastos mo. Lahat ng mahihirap. Binastos mo. Di po ba? Dahil ang tingin mo pala sa mga tao na hindi rin mo respeto kay BBM ay mga, ano tawag mo? Mga tambay. Ang tawag mo, ano tawag mo? Pusaka? Pusaka? O pusaka? Ano tingin mo sa amin? Taga-bundok? Ibang klase ka, tulpo. Unbelievable ka. Samantalang ang lahi mo, pare-pares kayo. Si Erwin Tulpo, si Sylvester, ano po, minsan din po nagpahayag yan. Ang tingin po sa ating mahirap ay ano, hampas lupa! Ibang klase itong mga tulpo na ito. Ibang klase po ito pagka nasa rurok na po ng politika at nabibigyan po ng mataas na posisyon sa gobyerno, mga lingkod bayan. Pero mga ugali, mas masama pa, mas masahol pa ang mga ugali nito sa mga taga-bundok. Kung asal ba yan ng isang matino na tulpo? Mga babayan, kala mo naghatid ng tulong, ha? Naghatid ng tulong si BBM daw. Naghatid ng tulong sa Davao Oriental. Ibang klase ka. Kala mo yung tulong na hinatid ni BBM ay galing sa bulsa niya? Galing sa buwis namin yon. Trabahante po siya, tulpo! Trabahante! Kailangan niyang gawin yon. Kaya nga siya, Pangulo, binigyan siya ng, inatangan siya na maging Pangulo dahil ang tingin namin ay magaling siya katulad ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Action man. Saka hindi dapat i-credit ng Pangulo na lahat ng kanyang ibinibigay ay galing sa kanya. Katarantaduhan yon. Huwag kayong maniwala ron, mga kabayan. Lahat ng itinutulong ng Pangulo ay galing sa ating buwis. Hindi po galing sa kanyang bulsa. Trabahante lang po siya. Trabahante. Trabahador ng mga Pilipino. Swelduhan! At napakalaki pa ng sweldo. At napakalaki pa ng pakinabang sa atin. Dahil lalong-lalo na kung magnanakaw pa sila. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya dito po sa mga tulpo na ito, ito pong lahi ng tulpo na ito ay napakalaking mga hindot, mga kabayan. Mga hindot po yan. Umano, komento ko po. Ito pong mga tulpo na ito, mga tambay. Ibang klase po ito. Para po ito mga unyango. Mga unyango. Kung saan po madikit. Ganun po ang kulay ng mga hindot na ito. Hindi kaya? At matindi po ito, hindi po mga balimbing ang lahi nito. Hindi po mga balimbing. Ibang klase po ito. Mga unyango. Pagka nadikit sa mga Duterte, kung purihin ng mga Duterte. Pag nadikit sa Marcos, kung kalabanin at siraan ang mga Duterte. Ganyan po lahi mga tao na yan. Parang mga hunyango, mga bayan. Ibang klase. Kaya ka siguro nabubugbog umano eh.
Hindi kaya? Yan po mga kabayan, ang komento po natin sa napakagaling na mga tulpo, lalo-lalo po si Mon Tulpo. Kasama po ang lahi nito na wala pong ka-issue-issue. Napakalilinis po ng lahi nito. Hindi nasasangkot sa korupsyon, lalo-lalo po sa flood control. Mga kabayan, mahusay. Nakita nyo po mga issue ng mga tulpo, mga kabayan, issue ng korupsyon, issue sa ibang bansa kung magwaldas ng pera, issue ng pamameke, mga kabayan, namemeke para lang maging citizen ng Amerika. Ibang klase po. Tapos yung isang kapatid, may issue rin sa asawa. Mga kabayan, may issue rin sa asawa yung isa. Mga kabayan, nagpakasal yata, mga kabayan, sa dalawang babae. Hindi kaya? Nagtatanong lang po, mga kabayan. At ito pong isang tulpo na nabugbog naman ay nagmamayabang po at tigas po ang pagtatanggol kay BBM na trabahante po natin, mga kabayan. Kaya okay lang po 'yon, mga kabayan. Wag po kayong magpaapekto kay tulpo, mga kabayan. Tumatanda pong paurong 'yan. Hindi niya po alam ang trabaho ng pangulo. Ang akala niya po yata ang pangulo po ay para pong hari. Naglagay tayo ng hari. Di ba? Ang trabahante, igagalang mo, irerespeto mo ang presidente kung karespe-respeto at kagalang-galang. Hindi po ba? Ganyan po ang paniniwala po ni Kamanong eh. Irerespeto mo lang ang presidente kung karespe-respeto at kagalang-galang. Kagalang-galang po ba at karespe-respeto ang Pangulo sa kanya pong ginawa sa bansa? Sa ginawa niya sa dating Pangulo? Sa ginawa niya sa ating bansa? Binaon tayo sa utang? Dinala tayo sa malawakang korupsyon? Pamumulitika? Bagsak na ekonomiya? Naghihirap tayo sa napakamamahal na bilihin? Kawalan at kakulangan ng trabaho na walang maitugon? Karespe-respeto po ba't kagalang-galang? At karespe-respeto at kagalang-galang po ba ang presidente na takot magpapulburon test at may issue ng pulburon at coke? Mga kabayan, karespe-respeto po ba yan? Mon Tulpo? Yan po mga tambay, ang isang tulpo po mga tambay. Mga kababayan ko sa Davao Oriental, mga kababayan, yan pong klase po mga tulpo. May plano pa po tumakbo ang kapatid niyan. May plano pang tumakbo, yata bilang presidente. Ang lahi ng tulpo, mga kababayan, unbelievable. Pero ang tawag po sa atin, mga tamay, ay mga pusaka, mga tamay. Mga pusaka daw tayo. Ibang klase ka. Maraming salamat po sa gusto po natin tambay, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. Sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At yung dasal at panalangin po natin, mga tambay, na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang ating dating Pangulong Duterte, na mailayo po sila sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis ang dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal po ninyo. Ganon din po mga kababayan, magdasal po tayo na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Thank you po mga tambay. Ingat-ingat po tayo sa muli po. Konting panahon na lang po. At hindi naman po forever ang mga tao na yan. Lalo-lalo po ang mga tulpo, mga kababayan. Maraming salamat po. Bye-bye.